Oh guys, ito nga pala ang aso naming si Rico. Ayan, ito ay anak ni Bukol na anak ni Logan sa bahay. So itong si Rico ay isang explosive detection dog na matindi. Panoorin nyo ang kaya niyang gawin. At ang kanyang handler ay ang ating head trainer si Bogs Bakay. Si Rico bro ay dual purpose ba yan? Yes sir. Oo, kumakagat din. Opo, kumakagat. Protection at saka detection. Oo, may viral ngayon na video no na isang canine handler na hinawakan ng isang babae, vlogger ba yung babae? Vlogger. Na muntik na maagat sa muka, pero hindi naman nadali, no? Gas-gas lang. Oo. Oo, dito kasi sa amin sa Manalo Canine, hindi talaga pwede na pahawakan yung mga aso namin pagka naka-duty. Kasi working dog sila, hindi naman sila mga pets or therapy dogs. Ito, pakita ko namin sa inyo itong trabaho nitong si Rico. Ito po yung mga tinatawag na mga scent box. Ginagamit po namin yan sa training ng mga aso. So, sa loob niyan, walang mga laman yan. Puwera lang sa isa. May isang no? Ayan, si Faisal, isa sa aming mga trainer. May isa dyan na merong laman na explosives. Dynamite ba? Yung kanina natin? Oo, dynamite. Yan ang hahanapin ni Rico. Oo, titignan natin kung mahanap ni Rico yung dynamite. So, i-off leash mo ba? Para mas maganda tignan, no? Oo, tapos mamaya i-leash mo na lang o pagka mo. Ayan, si Rico, isang Belgian Malinois. Isang lalaking Belgian Malinois na 2 years old na ba to? 1 year and a half na. 1 and a half. O, so, batang-bata pa to. Bagong train pa lang namin to. Hindi naman siya nade-deploy pa. Ayan, hinahanap niya talaga yung amoy ng explosive. Ayun, no? Hindi ng indication nyo. So, pagka ganyan, kita nyo, ang ganda ng wag ng buntot nyo. Intense na intense yung pagpapakita nyo na nandito daw talaga. Nandyan daw yung explosive sa number 12. Ayan, number 12. Nilampasan niya yung mga iba. Tapos bumalik siya dito sa number 12. Tingnan nyo, hihilahin niya. Hinihila siya ni Bogs. Hindi talaga siya umaalis, oh. Talagang yun daw talaga. Nandun daw talaga. Nandito po talaga. Ayan, oh, hinihila siya. Baka nandun sa iba, baka nagkakamali siya, pero hindi. Ayan, sige, check muna niya yung iba, pero hindi, doon talaga siya pupunta, oh. Ayun, talagang nakafocus siya doon. So kahit na dalhin siya ng handler niya sa mga ibang boxes, babalik at babalik siya dyan kasi naamoy na niya yung explosives dyan. So makikita ng handler kung talagang namimeke lang yung aso or kung talagang detect talaga siya. So pagka ganyan, oo, focus na focus yung aso. Sa totoong senaryo ay tatawag na ng bomb squad. O, i-cordon na yung area. I-cordon na yung area, alis na yung publiko dyan, and tatawag na sa bomb squad. Pero ito, tignan natin. Ayun, ang laman. Ayan, baby powder pala. Ayan, baby powder. And then, nakalagay sa loob yung, tingnan nga bro. Ayun, so mga dynamite, ayan yung mga natin, mga scents sa loob. Baka sumabog sa mukha mo, sayang yung kapugian mo. Tago mo na. Ayan, galing talaga ni Rico, 1.5-year-old Belgian Malinois. So ang story ni Rico nga pala, siya ang pinakamaliit sa magkakapatid, mga anak ni Bukol kay sinong nanay niyan? Ruru. Aso din natin. Ayan, tapos siya yung pinakamaliit pero siya yung pinakabibo. Nabili na yung mga kapatid niya, nakuha na lahat dahil mga pogi. Siya ang tinira, pero lumalabas siya ang pinakamagaling. Oo, minsan kung sino yung pinakamaliit, pinakamagaling. Kagaya ni Bogs yan, mga anak kay Bogs yan. Oh, small but terrible. Ganyan, no? Oo. Diba? Kaya, yan sinasabi natin, wala sa size yan, wala sa itsura yan. Ayan, nagana naman, sa search naman siya sa mga motorsiklo. May tinanim ba kayo? Wala, pero kita niya nagtatrabaho kahit wala naman siya hinahanap. Naghahanap. Oo, ano naman hinahanap niya? SDN, baka nagugutom na to si Rico. Oo, ang kinakain po niya ay SDN. Kaya kita niyo yung katawan niya, matikas na matikas, pero hindi botchog. Oh, ang ganda ng trabaho. Oh, intense, oh. Yung tipong kahit pagtrabahuin mo buong maghapon ito, hindi mapapagod. Kita niyo yung katawan niya, kita niyo yung galaw niya. Yan ang gustong-gusto namin sa mga dogs. O hindi mabagal na parang tamad na pagod kagad. Yan ang gustong-gusto po namin
sa mga working dogs namin. Ayun, si Rico. So siya ay dual purpose, ibig sabihin kakagat din siya pag kailangan. Pakagatin nga natin. May sleeve ka dyan. Pakikuha nga. Pagdating sa protection, pulido na rin ba to si Rico? Hindi pa po. Hindi pa? Tingnan na rin natin. Oh. Control. Pero hindi pa, wala pa mga scenario. Ayan. So pwede rin kami mag-train ng mga detection dog and protection dog para sa inyo. Kung gusto niyo magpa-train ng mga aso ninyo. Dito tayo sa Manalo K9. Ito si Trainer Albert. Magpapakagat naman siya sa bite sleeve. Mukhang gamit na yung bite sleeve na yan. Ayan, intense na intense. Si Rico. Yung boom. Good dog. Nice. Good dog. Good. Good dog. Good Rico. Good boy. Nice. Oo, yun oh. Yun oh. Good dog. Oo, madedevelop pa ito pero maganda na yung pinapakita niya sa protection. Very good. Nice. Good dog. Good boy, Rico. Good dog. Yun. Ako. Rico. Out. Good. Ayan. Okay, anak ni Bukol oh. Parang si Bukol din. Nice. Good. Oo. Labas natin si Bukol. May mga nakakamiss kay Bukol. Siguro sa susunod ano naman natin. Video natin si Bukol. Isa pa. Oo, yan. Para may buwelo daw si Rico. Pinalayo si Albert. Ayan. Oo, medyo lumayo-layo siya ng konti. Papalitan yung bite sleeve. Ayan, ba't ka nagpalit ng bite sleeve? Masyadong malakas yung grip. Masyadong malakas ang grip ni Rico. Pwede na po siya dito sa ano po. Ayan, medyo mas matigas kasi ito. Mas matigas. Okay. Ayan na. Alright, ayun, tumakbo pa. Ayan, para may buwelo. Ayun na, sige. Yun. Good dog. O yun, nakabitaw pero kumapit ulit. Very good. Yeah, ang advantage ng mga smaller dogs, very agile sila. Liliparin ka talaga nitong mga to. Pag mga bigger dogs, hindi kasing agile ng mga small. Kaya pagka ganitong mga smaller Belgian Malinois, mas preferred actually namin yan kung totoong trabaho. Pero of course, no, malaki yung deterrent factor kapag ka-oversized yung mga aso. Kapag malalaki yung mga aso kaysa sa standard, may deterrent factor yon. Ibig sabihin, mas nakakatakot sila tignan. Pero yung totoong trabaho, mas kayang-kayang gawin ng mga smaller sized dogs or mga standard to smaller sized. Ayan, si Rico, poging-pogi, anak ni Bukol. Kung gusto yung magpa-train po ng aso ninyo, pwede kayo magpa-train sa amin. Of course, i-evaluate muna yan kasi hindi po lahat ng Belgian Malinois ay ganito magtrabaho. Marami rin po kaming nakikita mga Belgian Malinois na hindi uubra sa trabaho. Kaya hindi po porke meron kayong Belgian Malinois, German Shepherd, Rottweiler, ay pwede nang pang trabaho. May mga iba walang ka-drive-drive. May mga iba duwag. May mga iba ay matatakutin sa putok. Kaya pinipili din namin yung mga asong ginagamit namin. So kung gusto niyo magpa-train ng aso niyo sa protection, ayan. Pero obedience, kaya naman ng lahat. Basta obedience. Pero yung mga protection work, detection work, may evaluation po muna yan. Kasi hindi lahat sila ay qualified. Pero kita niyo yung gawa ni Rico, 1.5 years old pa lang siya. Pag tumanda-tanda pa to, mga 2 years old, 3 years old, napaka sobra-sobra pang galing yan. Kung magaling na yan ngayon, ay mas magaling pa yan susunod. Mga-feature nga pala si Rico sa palabas ni Kabayan, Noli Di Castro, KBYN segment sa TV Patrol, lalabas ng Monday, itong darating na linggo. Ayan, makikita nyo yung galaw din ni Rico doon sa video niyon. Ayun, thank you boys. Ayos, si Clarence. Ayan, si Bogs. Ayan, good boy Rico. Anong height kaya nito? Nasa mga 23 lang siguro to. 22? Mga ganun lang. Oo. So nasa smaller size siya. Pero matindi. Ganda. Oo. Mas madaling i-transport. Mas madaling dalhin kung saan-saan. Ayan po si Rico.